lamang niya sa pinto, agad siyang naging target ng isang sniper. Tinutok ng killer ang kanyang baril sa ulo ng babae, ngunit dahil sa isang empleyada na naglalakad sa kanyang harapan, kaya ang empleyada ang tinamaan ng bala. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang personal na bodyguard ng babae at agad siyang pinrotektahan. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang tubig mula sa fountain sa plaza, bumuo ng isang harang ng tubig na humarang sa paningin ng sniper. Kasabay nito, lumitaw ang isang lalaking may suot na salamin at agad na sinamahan ang babae upang protektahan siya. Sa huli, matagumpay silang nakatakas mula sa sentro ng lungsod patungo sa isang tahimik na lalawigan. Doon muling tinanong ng babae ang lalaki kung sino siya. Nauutal na sinabi ng lalaki na isa lamang siyang simpleng nagdaraan. Ipinahayag niyang aksidente lamang niyang nasaksihan ang pag-atake at nagpasya siyang iligtas siya. Ngunit syempre, hindi naniwala si Wansu sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, napilitan siyang magkunwaring nagtitiwala sa lalaki. Dinala niya si Wansu sa kanyang bahay. Salungat sa inaasahan ni Wansu, hindi marangya ang bahay ni Duyon. Isa lamang itong simpleng tahanan na may ordinaryong kasangkapan. Wari isang karaniwang bahay lamang ito. Ang talagang nagpakalma kay Wansu ay ang pagbibigay ni Duyon ng kanyang telepono. Hinayaan pa niyang malaya itong gamitin upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Napansin niyang hindi pa ginagamot ang sugat ng lalaki, kaya kusa siyang lumapit upang ito